Hello mga idol! Welcome muli sa Alon Network Tutorial. Sa nakaraang episode, natutunan natin kung paano kontrolin ang root bridge gamit ang Spanning Tree Protocol. Pero paano kung may attacker na magpadala ng fake BPDU at pilitin maging root bridge ng network? Posible kayang mamanipulate ang traffic at masira ang network topology? Sa episode na ito, ipapakita natin kung paano gumagana ang STP attack at kung paano natin ito mapipigilan gamit ang root guard. So ito yung ating topology. Sa Spanning Tree Protocol, ang switch na may pinakamababang bridge ID ang magiging root bridge. Pero, kung may attacker na magpadala ng mas mababang priority, pwede niyang maagaw ang pagiging root bridge. So, ang mangyayari, si attacker ay magsisend ng superior BPDU para maging root bridge, para makontrol niya at mapalitan yung traffic. So isa-simulate natin ang attack sa pamamagitan ng pagbaba ng priority ng isang switch. Dito kay switch 3, pupunta tayo sa global config. So makikita natin na nabago ang root bridge, ibig sabihin na take over ng attacker. Ngayon, ipi-protect natin ang network gamit ang root guard. Tingnan ulit natin ang show spanning tree kay switch 1. So siya na ngayon ang root bridge. So, ang gagawin natin, ipo-forward ko lang ng konti para mabilis. So, yun, normal na siya. So, para maprotektahan natin ang pagiging root, ang gagawin natin, pupunta tayo sa switch. So ngayon, magsasimulate tayo ulit. Pupunta ulit tayo kay switch 3. At titingnan natin. So kapag ka mag-send ulit ng superior BPDU ang attacker, ito ang makikita natin sa switch. At kapag ka nag-show spanning tree inconsistent port, ay makikita natin na si FA03 ay naka-block. So automatic pinablock ng switch ang port para hindi makapasok ang fake root bridge. So, titingnan natin kay switch 3, makikita natin na automatic na pinlock ni switch. So, kapag ka nag-show spanning tree tayo, makikita natin na this bridge is the root. So we drove
Sa enterprise network, ginagamit ang root card para siguraduhin na ang designated port switch lang ang mananatiling root at walang ibang device ang pwedeng mag-take over. So kung may natutunan kayo sa video na ito, huwag kalimutan mag-subscribe sa Alon Network Tutorials para sa mas marami pang CCNA at Network Security Lab. Alright, so let's go!